we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. For today's Dawn Watch prayer meeting. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga kamanggagawa na naroon ng kasigasigan. Nagumising na madaling araw, sabi ko, 4:01 na, wala pa nag-join. Masarap ang tulog ng marami ngayon. Hallelujah. Dahil siguro umulan ng konti, kaya malamig. Salamat naman at naka-join naman tayo ngayon. Isang biyaya sa harapan ni Lord na sa atin lahat ngayon ay nagkatipon sa gawaing ito. Tayo ay gaganap ng ating pang-anim na taon at 131 araw-araw na pananalangin sa madaling araw. Amen? 6 years and 131 days na po tayo. At salamat sa pribilehyo na patuloy natin maganap ang kalooban ng Diyos sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries. Gamit po natin ang platform ng Zoom. At salamat sa ating mga tigapanguna muli. Tayo ay naka-Facebook Live na sa kanilang kapaintulutan na magamit natin ang social media sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ganitong kaagang oras. Ako, alam ko maraming nakikinig ng ganitong oras, yung mga maagang nagising, naghahanda na ng kanilang kakainin at naka-tune in na sa ating Facebook Live. Amen. At dalangin ko ito ay mapahalagahan ng mas marami dahil alam naman natin, lagi natin narinig at nasa salita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga ililigtas niya. Kaya hindi na po tayo naka-Facebook live streaming kundi naka-YouTube na rin tayo, TikTok at Spotify. Salamat din sa ating kamanggagawa from PF General Santos City Chapter na siya ang nagsusupervise ang ating admin para mas maraming platform ang magamit natin sa paghahayag ng salita ng Diyos. July 18 na po ngayon, 2026 at napaagad na po ng topic ngayon, prayer and worship. Isang ating ginaganap sa ating pananalangin sa madaling araw at pananalangin sa takip silim, yung ating sunset prayer watch. Natawagan na po natin ang ating tigapaggayag ng salita ng Diyos na sasagot sa tanong na what can our prayer and worship to God do? Ano nga ba magagawa ng ating pananalangin at ating pagsamba sa harapan ng Diyos? Tinatawagan na po natin si Pastora Sandra K. Amante. Next, your turn. And so, good morning po sa buhay ng bawat isa. Good I pray morning. po, thumbs up po Na-miss ka tayo kung tayo po namin. ay naririnig ng loud and clear. So, thank Amen, you po amen. Loud and sa clear isa po. po ng pribilehiyo na tayo po ay makapag-share ng Word of God. So, medyo matagal din po dahil ito po ay ating alaga ay gising na. Nauna pa po sa akin. At salamat sa Panginoon. I pray po na habang tayo ay nagpapahayag ay hindi pa po siya antukin. So, salamat po sa Panginoon. Pinapasalamatan ko na po. So, ayun po sa isa pong mga pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen. Sa inanya ko po isa na tayo po ay makipagbuklatan sa aklat po ng mga gawa or Acts chapter 16 verses 25 hanggang 28. So, ito po ay mapa-flash sa ating screen. Muli po sa aklat po ng mga gawa, chapter 16 verses 25 hanggang 28. So, puntahan po natin sa verse 25. Sabi po sa atin dito, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Verse 26, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang tanikala ng lahat ng bilanggo. Verse 27, nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. And last verse, verse 28, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Sa Diyos po ang papuri sa kanyang mga salita at tayo po ay manalangin. Diyos naming Ama, Panginoong Hesus Espiritu, kami po ay patuloy na
dinadakila at pinapupurihan ng iyong pangalan sa umagang ito. Bago po ang lahat, muli po kami nagpapalinis at umaangkin, Lord God, na kami po ay nagkasala at nagkamali at ready po, Lord God, inaangkin din po namin ang paglukob ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo at Yes, yes, kinikilig Lord. yung forgiveness in the name of Jesus. Pinapasalamatan ka na po namin, Lord God, na sa oras na ito kami po ay makakarinig ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa biyaya at habag mo at sa pribilehiyo, Lord God, na kayo po ay mangungusap po sa aming Panginoon. Dalangin namin ang aming puso at kaisipan ay maging mabuting sisigla ng iyong mga salita. Ito po ay maisapamuhay po namin at gayon din maibahagi po namin sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko, Lord God, ang iyong lingkod ay kakakasangkapan niyo lamang po sa pag-share ng Word of God at naniniwala ako, Lord God, kung wala ang iyong pagkilos ay wala rin po akong magagawa. Ay tinataas ko po ang iyong pangalan, ibinababa ko po ang aking sarili at naway ikaw lamang po, Panginoong Jesus, ang siyang makita sa aking buhay. Kiniklaim na po namin ang magandang signal, maayos, Panginoon, na pagpapahayag ng iyong mga salita at gaydi po, Lord God, ang buhay ng bawat isa ay mapagpapala sa mga ituturo niyo po sa umagang ito. At muli, Panginoon, kiniklaim na po namin ang answered prayers, ibinabalik po namin ang wagas na pagpulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng malakas na Amen. Amen. Praise Amen. God. So sa Panginoon, dahil ang pag-uusapan po natin sa umagang ito, it's all about prayer and worship. Pakisabi nga po, pananalangin. Pananalangin, Amen. At hindi po pakisabi niyo nga po, pagsamba. pagsamba. Amen. So, nagusto po ba Amen. yung mga active participation po natin? Yes, it's true indeed. Kapag po si Pastora kay ay talaga pong kailangan magsasalita tayo dahil kapag sa umagang ito talaga pong medyo ano po, kailangan exercise ang ating bibig dahil totoo nga po. Siyempre po Amen. ginagamit natin din po ang ating bibig, siyempre po sa pananalangin at ang ating bibig at ang ating boses sa ating pagsamba. Hindi lamang po sa pag-awit ang tumatalakay ang pagsamba, kundi po siyempre po sa ating lifestyle, sa ating mga paggawa. So again, ang topic po natin for this morning po, it's all about prayer and worship. Tulad po na pinasimulan natin kanina, bago tayo mag-opening prayer, tayo muna po ay sumamba, umaawit sa Panginoon ng ano po, ng banner song. Tama po ba? As we declare our banner song or Joshua 24:15, tayo po ay sumasamba sa harapan ng ating Diyos na buhay at gayon din kiniklaim na ang ating buong sambahayan ay maligtas at maglingkod sa Panginoon. And at the same time, as we pray, ginagawa naman po natin ito. Pero ang tanong po, di ba po, nag-pray po ba tayo bago tayo mag zoom in sa harapan ng ating Lord sa platform na ito? Sabi po na malakas na hallelujah. Hallelujah. Sa Diyos dahil alam ko po that we are all equipped and we are all trained, di ba po, na manalangin muna bago po ang lahat. Amen. Sumamba muna, magbasa muna ng salita ng Diyos bago po ang lahat dahil tunay, yun po ang siyang pinaka-basic at the same time, yun po ang siyang kautusan ng ating Lord, di ba po, sa ating buhay. So again, ang pag-uusapan po natin is all about prayer and worship na makikita po ito sa aklat po ng mga gawa, chapter 16 verses 25 hanggang 28. Kung magiging familiar po tayo sa istoryang ito po yung tagpo na kung saan sina Pablo at si Silas at din po ang ibang mga disipulo ng ating Panginoong Jesus nang siya po ay nagbilin, di ba po, sa Great Commission at umakyat po sa langit. Ito po ang siya naging roles ng mga disipulo ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus na ibahagi ang kanyang salita. At gayon din po sa simpleng muling pagkabuhay na salita o na muling pagkabuhay or resurrection na message ng mga disipulo niya kasama po si Pablo ay tunay nga pong maraming na-convert, marami pong naabot at marami pong nabago at kumilala na ang ating Panginoong Jesus ang siyang ating Mesiyas at ang ating tagapagligtas. At gayon din po sa sa tagpong ito, sina Pablo at Silas, ayun po sila po ay nakulong dahil sa kanilang ayun po ang pagpapahayag ng mabuting balita or ng salita ng Diyos at din po pag-share ng ating Panginoong Jesus ang ating tagapagligtas. Kung titingnan po natin, medyo mapapanahon po ito. Kung nakikita niyo po sa ibang feed ng Facebook, marami na pong persecuted at gayon din po pinapatay ng mga Kristiyano lalo na po sa ibang bansa. At salamat sa Panginoon dahil dito po sa Pilipinas tayo po ay malaya. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos. So patuloy po natin i-intercede kasi po ayun nga po dahil nga po sa Islam or sa ibang sekta ay gusto nila sila po ay ma-convert sa Islam or sa iba pa pong ano pong
paniniwala bukod sa pagkakristyano, pero marami pa rin po ang siyang tumatayo sa pananampalataya at hanggang dulo ayun nga po biyaya ng Panginoon talaga po sila po ay nananatili sa faith at kahit sila po ay pugutan ng ulo or sabihin na po natin na sila po ay kitilin ng buhay, salamat sa Panginoon sila po ay nananatili sa Diyos. Amen po ba? So I pray na tayo po ay maging alarm po sa mga panahong ito dahil tunay nga po prayer and worship are very essential po when it comes to us po dahil tayo rin po isa sa mga prayer intercessors hindi lamang po sa ating mga nakakasama kundi sa mga kapwa din po nating mga mananampalataya. Amen? So again, prayer and worship. So bilang tema po natin, what can our prayer and worship to God do? O ano nga daw po ba ang siya magagawa ng ating mga pananalangin at pagsamba sa Diyos? So unang puntos po natin na makikita po ito sa verse 26 part A. Sabi po sa atin dito, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. First point, our prayer and worship can shake the walls in our lives. Kung titingnan po natin ang tekstong ito, sina Pablo at Silas habang nakapiit sa bilangguan, habang nakakulong po sila, ano po ang siyang ginawa nila? Umawit, sumamba, nanalangin. Ano po ang nangyari sa pamamagitan ng kanilang pagsamba, pananalangin sa Diyos na buhay? Bigla pong nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Kung i-relate po natin ito sa ating buhay, it can shake the walls in our lives. So sino po dito ang merong pinagdaraanan or suliranin sa ating buhay? Sabi po na malakas na ako yun. Yun. Sabi niyo po ako yun. Siyempre po hindi po tayo exempted yet sa iyong pananalangin kapatid, sa iyong pagsamba sa ating Diyos na buhay. Yung malakas na lindol na yan, yung malakas na pagyanig ng buhay mo, tunay nga po na talaga pong tatanggalin ng Diyos ang mga balakid at gayon din po ang mga pader na nagiging balakid para tayo po ay lalo pang lumapit sa ating Panginoon. Ano man yung pangangailangan mo, yan ay isang malaking balakid or wall sa ating buhay. Tunay nga po sa pamamagitan ng iyong pananalangin at pagsamba sa ating Diyos na buhay, kayang tanggalin at i-provide yan ng ating Panginoon. So sino po dito ang siyang merong pangangailangan? Sabi ko ng malakas na ako yon ulit. Ako yun, syempre po, lalo na sa umagang ito. Lord, kailangan namin ng kalakasan dahil tunay, di ba? Even this Saturday, wala mang pasok ang mga bata or yung mga anak po ninyo, pero sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay ginagamit ng Diyos sa ministries, di ba? Simula umaga hanggang mamayang hapon. Start na po ng teacher po tayo ang inyong lingkod. So I pray po nag-present na po yung mga nag-enroll po. So ayun po, humihingi rin po ako ng kalakasan sa harapan ng ating Diyos at maging maayos po ang lahat. So ano man po ang siyang pader sa ating buhay, sa pamamagitan kapatid ng iyong pananalangin na mayroong pananampalataya at totohan ang pagsamba sa ating Diyos na buhay, ano man yan, gaano mang kataas ang pader na yan sa buhay mo, kaya ng Diyos, gibain yan at gayon din makita at maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Amen? So palakpakan naman po natin ang ating Lord. Kung tayo po ay familiar sa Joshua chapter 6 verse 2 hanggang 5, yung the battle in Jericho, alam niyo po ba yun nung nagunaw ayun po or giniba ng Diyos or winasak ng Panginoon ang tawag po dito ang pader ng Jericho. Amen po ba? Na kung saan sinabi po doon sa Joshua chapter 6 verse 2 to 5 at intusan lamang si Joshua ng ating Panginoon na umikot sa buong paligid po ng Jericho. Ayun po ng 6 na araw. Sa 7 araw, ayun nga po sabi nga po na sabi po doon na have 7 priests carry trumpets on the 7th day, march around the city 7 times. Sa 7 araw, magmamarcha daw po sila doon ng 7 beses. Gay din po, ibubulo yung trumpet, kaya nga may tunog po ng pakakak. At sa pamamagitan po ng tunog ng pakakak, pagsamba at pananalangin, ayun nga po, ginunaw at gayon din po giniba ng Diyos ang wall ng Jericho. Sabi nga po kung papahabain pa po natin or sabi nga na kung pag-aaralan pa po yung matindi or masusi talaga pong napaka-taas at hindi po napakakapal ng wall of Jericho na kung saan kahit siguro bomba, mahirap patibagin. Pero sa biyaya ng Diyos, ang makapangyarihang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, gayon din po ng mga Israelita at gayon din po ng pamamanguna ni Joshua. Ayun po, siyempre po with faith at gayon din po
fear at gayon din po ng pananalangin sa harapan ng ating Diyos. Tunay, walang imposible sa Diyos. Amen? So pakisabi nga po, walang imposible sa Diyos. Amen. So sabi nga po, no matter how tall are your walls, God can break them all. So ibig sabihin nito, ano man ang siyang pader na meron kang ngayon, na nakikita mo ngayon sa mga panahong ito, na kung saan ayun nga po na mas parang tingin mo mas malaki pa sa problema ng iba, kapatid, walang mahirap at hindi po walang imposible sa Diyos. And that is the first point. Ayun nga po, our prayer and worship can shake the walls in our lives. So pangalawa po, so what our prayer and worship to God do? So pangalawa po is our prayer and worship can open doorways. Ulitin ko po, our prayer and worship can open doorways. So verse 26b, so medyo magbababad po tayo doon sa phrases or sa verse na po na ito. Sabi po sa atin doon sa verse 26b, biglang nabuksan ang mga pinto. So kung titingnan po natin, ang teksto, habang sina Pablo at Silas po ay nananalangin at sila po ay nasa kulungan, ano pong nangyari? Habang sila po ay sumasamba, nananalangin sa ating Diyos na buhay, sa pangalawang part po ng verse 26, biglang nabuksan ang mga pinto. Our prayer and worship, ayun nga po, can open doorways. So ibig sabihin nito, kapatid, sa ating buhay, sa pamamagitan ng iyong pananalangin, sa pamamagitan ng iyong pagsamba, ang Diyos po ay nagbubukas ng mga good opportunities para ikaw po ay mas gamitin pa ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong pananalangin, pagsamba, ang Diyos ang siya magbubuhos ng pagpapala sa mga bagay or sa mga pangangailangan mo sa buhay. Kung papansinin po natin, alam niyo po ba yon? Di ba po, nung last 25th anniversary po natin, di ba po sa sentro, alam po natin na medyo malaki ang pangangailangan na budget para po sa lahat ng needs sa events. Di ba? Ano po ang ginawa po natin? Hindi lamang po tayo syempre po nag-pledge. Ano po ang ginawa po natin una at saan po tayo nagbabad? Tayo po ay nagbabad sa pananalangin at pagsamba. Amen? Palakpakan naman po natin ng ating Lord at pinatunayan niya na tunay nga po na wala pong imposible, wala pong malaking halaga ang siyang makikita po natin na napaka-imposibleng i-provide sa atin. Bagkus tunay nga po nagbigay ng Lord po ng mga opportunities at the same time ng mga privileges and even mga minsan, di ba, yung mayroon pong needs na for free na ibinigay sa'yo. Why? Kasi tayo po ay nanalangin at sumamba lamang sa Panginoon. Amen? Ang lahat po ba ay naging masaya at na-bless po sa nakaraan po nating 25th anniversary ng Prayer Faith. Sabi po malakas na hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah po dahil tunay nga po marami pong doorways ang siyang nag-open. Minsan nga po kahit hindi naakala na mag-pledge, biglang nagbigay. Tama po ba sa needs ng ating anniversary or needs ng ating church? Yung hindi mo inaakala aari pang gamitin pero ginamit ng Diyos, yun po yung doorway na ginagamit dahil sa iyong pananalangin, tumatagpo ang ating Panginoon. Dahil sa iyong pagsamba, ang Diyos po ang siyang gumagawa ng Amen, di ba po? Dahil totoo nga po, basta mag-pray ka lang ng totohanan, transparently sa harapan ng Panginoon. Lord, I surrender. Wala kaming magagawa. Wala nga kaming budget, Lord. At gayon din, alam niyo po yung time na yun, di ba? Pasukan, tama po ba dahil lahat ng mga budget ng mga magulang nabuhos sa mga pangangailangan. Pero ano niyo po ba yon? Yung mga pledges ng bawat district, praise the Lord, alam ko po, kung di po sumakto, sumobra pa doon sa naibigay. Dahil totoo, 25th anniversary is 25 years sa harapan ng Panginoon. Lord, alam niyo po ba yon? Iba-iba po yung mga naranasan ng mga lingkod before that event. Pero po, alam niyo po ba yun, tunay nga po, that it opened doorways sa buhay ng bawat isa. At nakita naman po natin, di ba? Tunay nga po na tumagpo ang Panginoon at salamat sa biyaya ng Panginoon. Naranasan po natin yung pagkilos niya. Naging masaya, nabusog ang lahat at gayon po, nagalak ang Panginoon dahil tayo po ay sama-samang nagpuri, nagpasalamat sa Kanya. Amen? So again, kapatid, sa pananalangin, pagsamba mo, it can open doorways. Hindi lamang po sa financial, it can bring you healing. That is a doorway of God. It can bring you restoration. That is a doorway of God. That's why, kapatid, ang iyong pananalangin at pagsamba ay napaka-essential sa lahat ng bagay na nais nating mangyari. So again, tulad po ng pinatunayan ng Diyos sa tekstong ito, di ba? Wala namang ginawa si Pablo at Silas, sumamba lang lamang sila at nanalangin. Biglang nabuksan ang
ng bilangguan. Di ba? Para kung iisipin mo, may nangyari ba? May nagbukas pa? Wala po. Ang kapangyarihan yon ng Diyos. Amen? So sabi nga po sa 1 Corinthians 16:19, sabi po ni Pablo doon, because a great door for effective work has opened to me and there are many who oppose me. So instead, si Pablo ay mawalan ng tawag po dito or panghinaan ng loob para mag-share pa ng gospel or i-share pang salita ng Diyos, hindi po siya nagpatinag, bagkus marami pa rin po ang siyang nag-open ng opportunity para sila po ay makapakinig, and even the Gentiles po naka-receive ng salvation ng ating Diyos. Amen? So sabi nga po sa atin dito that God always opens doorways when you let Him make His ways. So ibig sabihin nito na God will always make ways kapag hinayaan mo ang kamay niya ang siyang gagawa ng kaparaanan. Amen? So pangatlo, what can our prayer and worship do or to God do? So pangatlo po, our prayer and worship can break strongholds. Ulitin ko po, our prayer and worship can break strongholds. Sa verse 26c, sabi po sa atin dito, nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. So napakaganda po ng puntos ito. Kung babalikan natin ang teksto muli, si Pablo at Silas umaawit lamang ng himno, nananalangin, bukod sa pagyanig, bukod po doon sa biglang nabuksan ng pinto, ano po ang nangyari doon sa tanikala? Nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. So ibig po sabihin nito, tunay nga po that in our lives, ang ating pananalangin, ang ating pagsamba, kaya po niyang tanggalin o palayain tayo sa mga tanikala ng kaaway na acquire po natin simula po nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa harapan ng Diyos. So ibig sabihin nito, nung tayo po ay naturuan na manalangin, nung tayo po ay naturuan na sumamba ng totohanan, hindi lamang po yung pakitang tao na pagsamba na itataas mo yung kamay mo dahil may nakatingin sa iyong paligid. Tama po ba? Yung pagsamba po na totoo sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Yung pagsamba po na ikaw at si Lord lang ang siyang nag-uusap. Okay po? So ganun po yun. Hindi po yung iiyak ka dahil nakikita mo umiiyak din yung katabi mo. Hindi po yung pagsamba, kapatid. So alam niyo po ba yun? So wala po tayo, salamat po sa Panginoon kung tayo po ay napos po. So hindi po yung gagaya ka doon sa katabi mo or sa nakikita mo, kundi ang tunay na pagsamba ayun po yung puso mo sa harapan at sa puso din ng Panginoon. Kung paano mo siya sambahin, kung paano mo i-let go, i-release yung lahat ng nasa puso mo, yun po yung pagsamba. Kung paano ka manalangin, kung paano ka umawit, kung paano ka sumayaw, kung tumugtog. So marami pong forms of worship. At gayon din po, it can break the strongholds in your lives. So again, makakalag ang mga tanikala sa buhay mo. So again po, sabi po sa atin dito sa deeper meaning po ng stronghold. So actually dalawa po siya. Two meanings of stronghold. Una, literal meaning. Pangalawa, metaphorical meaning. So literal meaning po sa Old Testament, ang stronghold daw po, it means physical fortress or a secure hiding place. Ibig po sabihin nito, takbuhan or tanggulan. Wherein, syempre po, ang ating Diyos, ang ating takbuhan at ang ating tanggulan. So, for example po sa Psalms 9, verses 9 hanggang 10. At pangalawang meaning po ng stronghold sa New Testament, sabi po sa metaphorical meaning, ito daw po ay used exactly once to describe an invisible or spiritual battle. Okay po? So, kung yung iba po ay naka-attend na po ng Bible School, ito po ay si Pastor Alex lang po nakapag-explain yung deliverance. At matatakal niyo po yung stronghold ng kaaway natin. For example, stronghold sa witchcraft. Tama po ba, Pastor? At the same stronghold ng tag dito, yung panghuhula. Okay po. Wala na po nanghuhula dyan. Stronghold ng tugal. At the same time, loto, wedding. Alam niyo po ba yun? Stronghold yan ng kaaway. Yun po yung sinasabi natin. At doon tayo magpo-focus doon sa New Testament, sabi sa Greek word is okiroma. Na kung saan, di ba, maaring iba, medyo ngayon, I pray po na hakbangan nyo na eh. Kasi syempre, may Jesus ka na eh. Tama po ba? Di ba, huwag nyo na pong hahayaang ibalik pa ng kaaway yung tanika lang iyon. Kasi po talagang spiritual battle yon, hindi lamang po yung sinasabing o kundi ayun po, spirito po yun na nagtatanikala sa atin para mas mag-engage pa ayun po, or makakomit ka pa ng kasalanan. Tama po. So, maano po yan. So, talagang masusi at malalim po yan. So, hindi po yung sa first year. Sa second year to fourth year po yan. So, talaga po, tinignan ko rin po yung mga slides si Pastor Alex po, talaga pong maano po siya, detailed po siya kasi hindi po siya birong topic. So, ayun po yung stronghold
stronghold po sinasabi po sa atin doon ay talaga pong kaya pong tanggalin yan ng ating Panginoon once you Amen. truly read. At the same time with faith, of course, deliverance po ang matatawag doon, and Praise even you God. worship God. Amen po, na kung saan, totoo po, naka-experience na kami yan, at the same time, naka-witness na kami, umaawit pa lang ang mga lingkod ng Diyos. Talaga pong yung iba pong merong stronghold or yung meron pong masamang espiritu umano po sa mga isang tao, di ba po, nag-aalo na po sila na nararatel or sabi na po natin umaalma na sa pagsamba pa lamang po yan. What if pa, di ba po, napatungan ng kamay, anointing oil at the same time na pag-pray. So, ang end po nitong result, deliverance, okay po, sa harapan ng ating Diyos. So again, our prayer and worship can break strongholds. So I pray naging malinaw po yon. So we have the stronghold. Sabi nga po doon sa example, di ba, doon po sa 1 Samuel chapter 16 verses 23 or 14 hanggang 23. Ito po yung tagpo na si Saul, ayun po, nawala na po yung espiritu ng Diyos sa kanya dahil po nagkasala po siya. At din po si David na po siyang pinagkatiwalaan na maging hari ng Israel. Sabi nga po doon sa verses 14 hanggang 23, dahil po si Saul daw po ay ayun nga po inaalihan ng masamang espiritu. At focus po sa verse 23, whenever the spirit from God came on Saul, David would take up his lyre and play. Then relief would come to Saul. He would feel better and the evil spirit would leave him. So ibig sabihin nito, syempre po alam po natin anointed na si David yung time na yon at nawala na po yung God's spirit po kay Saul. Ayun po, every time po na magpi-play daw po ng lira at ganyan din po si David, ayun po, tunay nga pong nawawala yung pagkasi ng masamang espiritu kay Saul. At ganyan din po siya po ay nare-relieve at ganyan po siya po ay nare-revive. And the evil spirit would leave him. Same way sa ating buhay. Kung napansin niyo, di ba, pag may problema po kayo, umawit ka lang ng katapatan mo o Diyos at the same time kay buti-buti mo o Diyos, di ba? Gumagaan po yung pakiramdam ninyo. Amen po ba? Natry nyo na po ba yun? O minsan, di ba, kahit po, pag masama yung pakiramdam mo, umawit ka lang sa Panginoon, magpuri ka lang sa Panginoon, mawawala yung lagnat mo. Amen po ba? Mawawala yung sakit ng ulo mo. Why? Kasi nga, your prayer and your worship can break the stronghold of sickness. Amen? Can break the stronghold of disease and even your worry. Di ba po? And even your pagkabalisa, pag-aalala. Di ba? Minsan, wala ka na magagawa eh. Nandun siya sa malayo, nandito ka sa Pilipinas, ganoon. Umawit ka lang, tunay ngang gagawa ang Panginoon. So, tunay lagi po natin sinasabi, magagawa ng Diyos ang lahat. Amen? So, Jesus can save us from the enemy's captivation once you truly prayed and worship sa Panginoon. So, pang-apat and last point po natin, what can our prayer and worship to God do? Our last point, our prayer and worship can reveal truthfulness. Ulitin ko po, our prayer and worship can reveal truthfulness. Makikita po ito sa verse 28. Sabi po sa atin dito, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. So ang ating teksto po dito, pumapatungkol po ito doon sa tagapagbantay ng bilangguan. Nung time po na nagunaw, ayun po, nayanig ang pundasyon ng mga bilangguan, nabuksan yung pinto at nakalag ang mga tanikala ng bilanggo. Bigla pong nabahala yung tagapagbantay. Kikitilin niya na sana yung kanyang buhay, magpapakamatay na daw po sana. Pero ang ginawa po ni Pablo, pinigilan siya. Tama po ba? Huwag mong saktan ng iyong sarili, narito kaming lahat. Sa pamamagitan po ng prayer and worship ng buhay nila Pablo at Silas, tunay nga po ang katotohanan, ang siyang patuloy pong malalantad at the same time maibabahagi. So again, our prayer and worship can reveal truthfulness. Bakit po truthfulness? Dahil tunay, kung titingnan po natin dito, maaari naman pong tumakas si Pablo at Silas yung time na yun eh. Tama po ba? Dahil nabuksan, di ba po? Yung pintuan at nayanig, di ba po yung pundasyon. At ngayon din po natanggal po yung tanikala. Pero ang sinabi ng ating lingkod, narito po sila at huwag niya pong saktan ang kanyang sarili. Yun po yung tagapagbantay. At gayon din po kung babasahin niyo po yung mga verses
sa mga succeeding po noon, ayun po, ito po yung tagapagbantay ng bilangguan na ano po yun, nakakilala sa Panginoon. Ito po yung kasing time na tinanong po si Pablo na ano pong gagawin niya para siya po ay maligtas. Ang sinabi lamang po ni Pablo sa mga succeeding verses pong ito sa verse 16, ang iyong sambahayan lamang ay kumilala sa Panginoong Jesus at sila po ay maliligtas. So that is the truth. That Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Amen? So alam po natin yung John 14:6. That even what our prayer and worship can reveal truthfulness. Sabi nga po sa John 4 verse 24, God is spirit and His worshippers must worship in the spirit and in truth. Tulad po na sinabi ko kanina that we should serve God or worship God truthfully sa harapan ng Panginoon. Walang pretension, walang pagkukunwari, wala pong ang pagpapanggap, kundi nais ng Diyos ang katotohanan ay gini po transparent tayong sumasamba sa Panginoon. Tayo po ay nag-online sa Zoom, tayo po ay nakikinig po sa FB or sa Instagram at din po sa TikTok. Ayun po ng mga online ang mga preachings na ito dahil gusto natin na tayo pa po ay gumaglago spiritually. And that is the truth na kung saan kalooban ng Panginoon na tayo po ay ma-achieve natin ang spiritual maturity. Sabi nga rin po sa atin, the truth will set us free. So kung papansinin po natin, as you worship God, at the same time as you prayed, deeper sa harapan ng ating Panginoon, tunay nga po na palalayain ng Diyos tayo at din po ma-realize po natin at ma-acquire po natin ang tunay na katotohanan ng pagsamba at pananampalataya sa Diyos. Amen. So again kapatid, huwag mong babaliwalain ang iyong pananalangin at pagsamba sa Panginoon. Sabi nga po ng mga leaders natin, those are the basics. Yet sa mga panahong ito, yan po ang siyang nane-neglect na. Amen. Yes, they do the ministry, they do the works of God, nagsiserve po sila, yet nakakalimutan ang kanilang personal na relationship sa harapan ng Panginoon. Ang tanong ko lamang po bilang konklusyon, ano na po ang siyang kamusta na po ang siyang intimacy natin sa pagsiserve sa Panginoon? Inaawitan mo pa rin ba ang Panginoon personally? Amen po ba? Ikaw pa rin ba ay nananalangin sa Panginoon personally without depending dun sa pagpipray sa'yo ng ating pastor? And I pray ito po ay lumalago, lumalalim, at napapagyaman pa natin as you go on in the service of God. So kapatid, hindi susi or hindi po sukatan ang iyong na-achieve sa Bible school, at the same time kung ano pa man ang siyang na-achieve mo sa mga service na ito. Ang nais ng ating Panginoon is your true worship and your true prayer with faith sa harapan ng ating Diyos. And I pray hanggang sa dulo po, ito po ay makakataan tayo ng ating Diyos ng katapatan. Amen? So I pray po ng buhay ng bawat isa ay napagpala on our prayer and worship preaching sa umagang ito. So again, what can our prayer and worship to God do? Our prayer and worship can shake the walls in our lives. Pangalawa, it can open doorways. Pangatlo, it can break strongholds. And lastly, it can reveal truthfulness. At naniniwala po ako sa simula po sa ngayon hanggang sa dulo, your prayer and worship will deepen and will grow more. Amen? So Diyos pong papuri sa kanyang mga salita at tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito, and we pray ang buhay ng bawat isa ay natuto sa pananalangin at sa tuwing na pagsamba sa iyong harapan. Dalangin namin, Lord God, ang aming puso, aming kaisipan ay makita po ninyo na may kaluguran at pagpapakumbaba, at ang aming mga pananalangin ay hindi maging selfish, bagkus mag-glorify ka. Ang aming pagsamba, ikaw lamang po ang siyang maitaas at ikaw lamang po ang siyang makita, hindi po ang aming sariling karunungan or kalakasan. Nagtitiwala kami, Lord God, na tunay na sa umagang ito, ikaw lamang po ang naluwalhati. Binabalik po namin ang wagas sa papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 Praise God. Palapakan natin ang ginamit ng Diyos na kanyang mensahero. Walang iba kundi si Pastora Kay Amante. Tunay mga kapatid ko sa Panginoon, napakalaga talaga ng itinuro sa atin ngayon. Kailangan talaga natin manalangin, kailangan talaga natin sumamba bilang mga mananampalataya. Pero karamihan sa mga tao ay natural lang talaga na nananalangin kapag may problema. Tama po ba? Kapag may sakit, kaya nagpipray yan, no? Pero sa atin bilang mga mananampalataya, hindi lang tayo dapat nananalangin sa panahon ng kaginawaan.
marunong din tayo sumamba kahit sa panahon ng gitna ng paghihirap natin. Tama po ba? Hindi tayo sasambalan dahil may hinihilan tayo o may hinahanap tayo. Kahit nasa mahirap na sitwasyon o magandang sitwasyon, patuloy tayong mananambahan at mananalangin sa kanyang harapan. Tunay pinakita sa atin na ng ating tagapaggayag ng salita ng Diyos yung kwento na kung saan si Pablo at si Silas ay nasa bilangguan. Pero hindi naging dahilan para sila ay hindi magpuri at sumamba sa harapan ng Diyos sa kabila ng kanilang kalagayan. Tayo kaya ang makulong, tayo kaya ang hagupitin sa kulungan, okay? Tayo kaya yung nakakadena. Ano kaya pakiramdam natin? Alam naman natin wala namang kasalanan si Pablo at si Silas kung bakit sila nakulong. Nakulong sila dahil sa kanilang tapat na pangangaral ng Ebanghelyo. Sabihin lang na nang hindi maganda ay tumitigil na. Hindi ka pa naman hinahagupit, hindi ka pa naman nasutugatan o kinakadena. Gumigi pa, ayoko na mag-share ng Word of God. Tinataguan nila ako. O kaya may sinasabi pa sila. Mga kapatid sa Panginoon, ang aral na itinuturo sa atin ng kwentong ito, huwag tayong magreklamo. Marami sa atin, konting reklamo ka agad. Iba na kaagad yung lumalabas sa bibig. Tularan natin si Pablo at si Silas, sabi ng preacher natin. Anong ginawa nila? Nanalangin sila, umawit sila ng papuri sa Diyos. At nakita natin, meron talagang mangyayari. Yun yung tema na sinagot ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Ano kaya kayang gawin ito? Kapag tayo nananalangin at patuloy na sumasamba sa Diyos. Ngayon, tayo sumasamba na sa Diyos, tayo mananalangin after nitong Word of God. Tama po ba? Binigyan tayo ng 4 na puntos. Huwag natin kalilimutan ito mga kapatid ko sa Panginoon. Alamang wall sa buhay natin, sabi ng preacher, kaya tibagin ng Diyos yan. Kaya yung madalas na kwento dyan, yung Wall of Jericho, tama po ba? Kaya ano ginawa nila? Inikutan lang nila yan. Okay? At sila ay nakakita ng himala. Patuloy lang tayo sa ginagawa natin ito. Isang araw, maraming wall ang magbabagsakan nang dahil sa ginagawa nating pananalangin at pagsamba sa harapan ng Diyos. Pangalawa, hindi sa atin yung open doorway. Wow, praise God. Totoo po yan, magbubukas ang lahat ng pintuan, lahat ng opportunity, magbubukas yan. Tama po ba? Lahat ng mga bagay na gusto mong ganapin ng Diyos sa buhay mo, magbubukas lahat yan. Kung patuloy lang tayong mananalangin at sasamba sa Kanya. Okay? Don't give up kahit na parang napakahirap. Parang tingin mo maraming pinto ang sarado. Kaya nga kailangan natin manalangin at sumamba dahil gusto natin buksan ang lahat ng pintuan ito. Tama po ba? Itong mga pintuan ng mga pagkakataon. Pintuan ng biyaya ni Lord. Okay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos na mismo nagsabi sa atin. Kaya nang sinabi ng ating preacher, no? Okay, binuksan niya na yung pintuan para sa atin. Tanong lang, bakit pilit mo pa rin isinasara? Bukas na nga, sinasarado mo pa. Maraming tao ngayon, sarado ang pintuan nila para sa salita ng Diyos. Para sa ganitong pananalangin at para sa ganitong pagsamba. Sarado ang pintuan nila. Kapatid, binuksan na ng Diyos. Pero, anong gagawin mo? Hindi mo pa ba siya patutuloyin? Ang tagal niya nang kumakatok sa pintuan ng ating puso. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang puso mo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung paano binuksan ng Diyos para sa mga Israelita ang dagat na pula para sila ay makatakas doon sa sitwasyon talagang pababalikin sila sa Egypto. Ganon din tayo mga kapatid sa Panginoon. Kapag nagbukas ang opportunity, grab it for God's glory. Tinawag kang magpastor, grab it, kaya magpaturo ka. Tinawag kang maglingkod sa Diyos, grab it. Opportunity yan eh. Open opportunity yan sa paglilingkod natin sa harapan ng Diyos. At sino magsasabi na pwede ka na magpastor? Dahil sa sinabi mo lang. Marami pang evaluation yan. Baka maya yung gusto mo ay hindi pala yun ang gusto ni Lord.
Kailangan makita sa iyo ng mga tigapanguna mo, mga nagtuturo sa iyo, na talagang may calling ka. At naniniwala kami sa lahat ng dinako ng Diyos sa ubasang ito, may panawagan talaga siya. Amen? Hindi tayo dinala ng Diyos dito para manalangin at sumamba lang. Dinala tayo sa ubasang ito para magbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Yun po yung calling natin, preaching and teaching. Yung mga kapatid ko sa Panginoon, naghihintay ka pa ba na may magbukas na pintuan? Kaya pinipilit mong buksan ang pintuan, hayaan mo ang Diyos magbukas nito. Kaya gusto mong buksan yung pintuan ng pagpapala. Paano mo mabubuksan yung pintuan ng pagpapala? Sarado nga. Ang pwede magbukas niyan si God. Ano gagawin mo para magbukas ang pintuan ng pagpapala? Magbigay ka. Yun lang naman ang susi, tinuro ng Biblia para magbukas. Ang durungawan ng langit. Ano yon? Give. You're the best tithes and offering to the Lord. Okay. Para mapunan ang pangangailangan ng kanyang iglesia. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ano ba mga strongholds? Yan, ididiin natin konti yan. Tunay po may digmaan sa buhay pananampalataya natin. Kaya yung ginagawa natin ito, kung bakit yung iba hindi nakaagising ng maaga, kasi pinapatulog sila ng mahimbing ni Satan pagdating sa ganitong oras. Bakit? Kasi alam ni Satan, didigmain sila eh. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Kaya pag sinabi natin stronghold, ito yung gawa ng kaaway na pumipigil sa atin para totohanan natin sambahin ang ating Diyos. Yan ang stronghold. We need to break that. Tama po ba? Minsan nagiging talunan tayo, nagiging mahina tayo. Bakit? Kasi hindi natin kilala ang kaaway. Hindi natin. Mga kapatid ko sa Panginoon, itong sinasabing strongholds, ito yung humahadlang sa atin doon sa tunay nating relasyon sa harapan ng Diyos para tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, it's about time. Pabagsakin natin ito. Sabi nga sa atin sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5 The weapon we fight with, we have divine power. Yan. Divine power to demolish strongholds. Nasa atin na kapatid. Kaya yung mga maling pag-iisip, binabind natin yan. Strongholds yan. Maling paniniwala, strongholds yan. Hindi lang mga demonyo o mga gawa ng magkukulam. No? Pagmamataas na humadlan sa atin sa pagkilala natin sa Diyos, strongholds yan. Yan yung mga dapat natin, yung pag-aargumento tungkol sa sino ang totoo. Kaya walang ibang totoo kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen? Okay. At tandaan po natin ito, mapagtatagumpayan natin yan lahat kung alam natin ang gagawin natin. Problema, sugod ka ng sugod. Hindi ka naman pinasusugod ni Lord. Tama po ba? Nagiging ghostbuster ka. Nasaan dito? Mangkukulan nasaan dito? Hanggat walang digmaan na pinapaharap sa si Lord. Okay? Darating yung time na yan. Kung talagang you're very eager, patuloy ka lang maglingkod at ang Diyos magdadala sa iyo sa lugar ng mga may digmaan ganyan. Okay? Kaya nagtanong nga yung anak ko kagabi si Pastor Matthew. Lahat, pwede na ba akong mag-dedicate ng bahay? Pastor na ako. Oh, praise God. Hallelujah. Sabi ko, ano ba motibo mo? Bakit gusto mo mag-dedicate ng bahay? Kung pala ay may nagtanong na sa kanya at may gusto magpa-dedicate sa kanya. Alamin mo muna kung ano motibo mo. Baka maya, after ka lang sa gusto mo matanyag ka, hindi ka sasamahan ni Lord. Bakit? Kasi sa pagkahandog natin ng mga bahay, mga ari-arian, minsan talagang may digmaan na nagaganap. Handa mo sarili mo. Biglang nagde-dedicate ka ng bahay, biglang mga gamit doon ay nagbabagsakan. Meron kasi tayo pinapalayas doon sa dinahandog nating bahay. Hindi natin inaalaw pa mga PMS natin ganapin mga bagay na yan. Pag pastor na, alam ko, prayerful na yan at marunong na mag-ayuno. Kaya kapit nasa kanila yung kapaintulutan. Pero sa mga PMS, hindi pa natin sila inaalaw. Baka maya matroma biglang. Ayoko na magpastor, nakakatakot pala. Parang isang pastor natin, nanalangin. Bila yung ulo umikot sa likod. Sabi ng pastor natin uwi muna ako at meron akong nakalimutan. Hindi na bumalik. Hallelujah. Umabot sa akin yung kwento na yon. Okay?
Kaya kapag tayo nakidigma, no turning back, no turning back. Digmaan talaga 'to. Ang buhay paglilingkod kay Kristo nagsimula yan mula nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Tinanggap ba talaga natin si Jesus kaya tayo nananalangin. Itong ginagawa natin sa madaling araw, 'tong Dawn Watch, we uproot lahat ng strongholds. Binubunot na natin yun. Yung mga binabato nilang curse sa mga tigapanguna, lalo na sa ating bansa, sa ating ministry, binubunot natin lahat yun. Bakit? Para pag gumising sila, maganda gising nila. Amen. Yung sabi nila, ang ganda ng mood ko ngayon. Why? Kasi may nag-pray sa kanila. At ikaw yun, kapatid. Kaya patuloy lang tayo sa ginagawa natin, manalangin at sumamba sa harapan ng Diyos. At tiyak ako, hindi sayang ito. Bakit? Talaga makikita natin yung katotohanan na talaga ang Diyos ang nagpapabago. Bakit? Nakita natin anong nangyari dun sa magpapakamatay lang sana dahil lahat ng kanyang binabantayan bilanggo, tingin niya nakatakas na. Amen. Nabago, na-transform ang buhay na. Amen. Tumanggap din kay Jesus yun. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, magpatuloy tayong manalangin at sumamba at marami ang mababago. Lalo na sa paghahayag natin ng salita ng Diyos, marami ang nakakapakinig. Maraming mamumuhay di sa liwanag, hindi sa sanlibutan ito. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, napagpala ba tayo sa kapahayagan ng salita ng Diyos base sa kwento ni Pablo at ni Silas kung paano sila tunay na nanalangin at sumasamba kahit sa kabila na sila ay nakakulong. Huwag nating kakalimutan yung 4 na puntos na itinuro sa atin. Marahil sa panahon natin ngayon, para pakiramdam natin na sa bilangguan tayo o may mga matitindi tayong suliranin, problema, pagsubok, huwag natin hayaan nakawin ng Diyos yung oras na nakawin ng kaaway ang oras natin sa harapan ng Diyos. Habang nasa presensya tayo ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, tiyak ang ating katagumpayan. Huwag kang aalis kung saan ang presensya ng Diyos. Amen? Sa pagtitipon natin ngayon, 2-3 nagkatipon sa kanyang harapan, mismo ang ating Panginoong Hesus nagsabi, siya ay nasa ating kalagitnaan. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.